Po kasi ang abogado ni Tatay Digong ng isang motion para ma-disqualify itong ICC prosecutor na sa Kirim Karim na makialam sa prosecution ng kaso kay Tatay Digong. Now, sa ngayon po, naka-temporary leave po itong si Karim Khan dahil po siya ay naimbestigahan because of sexual misconduct. Dati nga sabi ko, inimbestigahan siya dahil siya ay manyakis. So, hindi po talaga siya ngayon sumasapi. Pero may posibilidad na bumalik siya kasi nga po, temporary lang yung leave niya. At ang motion na hinihingi ng mga abogado ngayon ni Tatay Digong ay permanente na wag siyang payagang mag-participate sa paglilitis ng kaso. Now, para maintindihan nyo bakit pinapadisqualify itong ICC prosecutor na ngayon po ay naka-voluntary leave habang iniimbestigahan for being manyakis, dapat nating balikan ano yung pagkakaiba ng ICC sa hukuman natin na na-influence ng mga Amerikano. No? Yung mga Europeans, yan yung tinatawag nating inquisitorial. Yung inquisitorial, hindi nila binibigay yung obligasyon na kumalap ng ebidensya sa biktima o sa abogado ng biktima. Kung hindi, hukuman mismo ang kumukuha ng ebidensya. Ganyan yung sistema natin sa Pilipinas kung tayo nasa ilalim pa ng mga Espanyol at yung mga prosecutor sa Espanya hanggang ngayon, ang tawag sa kanila ay judge. Now, itong ganitong tradisyon na inquisitorial ay taliwas dun sa sistema na ating pinapatupad sa Pilipinas na ang tawag ay adversarial. Dito sa adversarial, yung mga partidos kasama na yung mga biktima ang siyang kumakalap ng ebidensya at sinusumite sa piskalya at sa hukuman. So yan po ay malaking pagkakaiba. At dahil po dyan, malaki rin yung magiging impact nitong pagkakaiba nito, yung pagiging inquisitorial ng ICC, dun sa desisyon kung dapat nga bang ma-disqualify itong ICC prosecutor. No? Now, bakit ba siya pinapa-disqualify? Well, una-una po, no, under the ICC, 3 po yung proseso na pinagdadaanan bago makarating sa confirmation of charges. Unang-una, yung preliminary examination. Itong preliminary examination, wala pong pakialam ang hukuman diyan. Ang tanging may pakialam diyan ay yung prosecutor. Now, ano hinahanap sa preliminary examination? Well, a preliminary examination ay humahanap ng reasonable basis to believe na mayroong crime na nagawa at dapat itong litisin sa ICC. Wala pong pakialam ang korte dyan. Tanging prosecutor lamang. Sa kaso ni Tatay Digong, yung preliminary examination,